Purihin na malakas ang Diyos na buhay. Hallelujah. Brothers and sisters, our gospel reading is taken from Galatians chapter 6, verses 1 and following. Handa na po ba ang lahat? Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone, without comparing themselves to someone else. For each one should carry their own load. Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have the opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. At sa ating sariling wika, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung inaakala ninyong kayo'y nakahihigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala na kanyang sariling dalahin. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat na magagandang bagay sa mga nagtuturo. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sisters and brothers, ang salita ng Diyos. Walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa tao, kundi ang pangalan ni Jesus. For no other name but the name of Jesus.
Let's give Him praise. Hallelujah. Praise the Lord! God Almighty, our Lord Jesus Christ! Hallelujah! Hallelujah! Sabihin natin mga kapatid, thank God I am blessed. Thank God, I am blessed. Amen. Blessed na blessed po ako hanggang ngayon. Bagamat pagod ang katawan, ang espiritu ay laging willing. Amen. Mga kapatid, ipinapaabot po ng mga kapatid natin sa UAE at sa ibang panig ng GCC yung kanilang mainit na pagbati sa inyong lahat. At alam nyo, nalaman ko po doon sa UAE, marami pong lumapit sa akin. Marami daw sa kanila ang nanonood ng Banal na Gawain tuwing Friday. Kaya binabati po nating lahat, ang mga kapatiran ngayon nanonood ng online mula sa GCC at sa ibang panig po ng Middle East at sa ating mga kapatid dito. Na-miss namin kayo mga kapatid. Amen. Hallelujah. So brothers and sisters, hindi ko na patatagalin. Ano po ba ang ating topic ngayon na papanahon? Nagnilay po si Brother Eric after noong convention, bagamat hindi ko pa po alam na ako ang magtotok. But God is already giving me a hint. Sabi niya, magnilay ka. Maaaring ikaw ang sumalang. At na-confirm po nung the day before yesterday. Kaya sabi ko, salamat Panginoon. Pinaghanda mo ako. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya po ang ating topic for today, kapag gipit, kay Kristo ang kapit. Hallelujah. Sabi natin, kapag gipit, kay Kristo, ang kapit. Ang kapit. Hallelujah. Taas po natin mga kamay, mga kapatid. With feelings. Sabi natin mga kapatid, Panginoon,
sa aking kagipitan, sa aking kagipitan. ikaw ang aking kakapitan. Ikaw ang aking Dahil kakapitan. madali kang Dahil madali kang malapitan. malapitan. Anong sagot? Amen. Amen! Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Patutunayan ko sa inyo mga kapatid, na sa panahon ngayon, bagamat marami tayong nababalitaan, kanina ako ay medyo naluluha kasi maraming pumapasok sa aking kaisipan sa nangyayari sa Pilipinas. Nakakahabag, nakakaawa nangyayari sa Pilipinas. Ang mga kababayan natin ay iniipit at gipit na gipit. Especially nakita ko po dun sa Cebu, mga bata, no? Nakaano sa plastic. Praise the Lord. Pero sa aking pagdinilay, patutunayan muli ng Panginoong Diyos sa atin na every time na kapag tayo'y iniipit, kapag tayo'y nagigipit, ang sabi ng Panginoon sa aking kayo, kumapit. Amen. Kaya brothers and sisters, dito po sa mundo mga kapatid, no? Kapag sa mundo tayo nakakapit, lagi tayong naiipit at gipit. Di po ba? Kapag sa mundo tayo kumapit, sa mga politiko, sa mga taong nagsisilbi sa bayan, talagang you will be disappointed. You will be always disappointed. But the moment we believe in the Word of God, the moment na tayo umattend sa gawain ng Panginoon to have a fellowship, I believe God has appointed you for you not to be disappointed. God has appointed us to be blessed. Kaya napakapalad po natin mga kapatid, tayo ngayon nakikinig ng mabuting balita. It is not an accident we are here. Hanggang ngayon, kung matagal na tayo naglilingkod, matagal na tayo dumadalo, ngayon nag-iisip pa tayo, bakit ano bang ginagawa ko sa gawa ito kapatid? Dapat alam na natin ano ang purpose, bakit tayo narito. God has appointed us until now, since the very beginning ng pagkagawain ito, mula pa nung kay Brother Mike na kanyang tinalaga ang gawain ito, He has appointed that this very day, alam natin mangyayari itong mga kaguluhang nangyayari sa mundo, sa Pilipinas, and ninais ng Diyos, lahat tayo ay kanyang tawagin upang mapakinggan ang kanyang assurance. Assurance na kailanman kapag sa akin ka kumapit, hindi kita pababayaan. Kaya nga mga kapatid, ngunit kapag sa Diyos tayo kumapit, yung iyong pagiging gipit, He will give it. Nakuha niyo yun? Nung ako'y nagninilay, nung kahapon, sabi ko, Lord, paano ba yung pagiging gipit namin ay magiging give it para sa amin? He will give it and He will give it. Sa mundong ito, kapag tayo'y nagigipit, ang ating kaisipan ay laging nasa circumstances ng pagiging gipit. Di po ba? Ang taong makumundo pag nagipit, ang kanyang kaisipan ay nasa pagiging gipit. Sa isang taong naglilingkod, sumasamba sa Diyos, ang pagiging gipit niya, it's a gift from God. Yung kanyang pagiging gipit, gagamitin ng Diyos para sa kanya upang patuloy niyang maranasan, sa aking kagipitan pala, ito'y regalo ng Diyos. God give it to me for me to know more about God. Amen. 1, 2, 3. Habang umuupo, pinupuri ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dito po sa atin, no, sa Pilipinas, marami tayong mga expressions na tinatawag, no? Kapag may pinagdadaanan, sabi ng kanyang kaibigan, Brad, gipit ako. Minsan, yung pong salitang gipit, mga kapatid, ay ginagamit natin kapag tayo kulang sa pera. Brad, gipit ako. Pag lumapit ang kaibigan mo, Brad, pare, gipit ako. Alam mo nang ibig sabihin nun? Ang kasunod, pahiram naman, pare. So,
Pagka nagigipit ang isang tao, ang laging ating iniisip, gipit sa salapi. Pero mga kapatid, tandaan po natin, sa mga namumuhay sa spiritual, ang pagiging gipit at ang mga naiipit, hindi lamang po pera ang dahilan. Marami sa atin ang gipit sa pagmamahal. Merong ang ginipit sa height. Merong gipit saan? Sa trabaho. Hanggang ngayon, naiipit at ginigipit sa trabaho. Lord, bakit hindi ako ma-promote? Ang tagal ko nang nagtatrabaho. Yan pa yung patotoo ng aking brother, no? Sa aking brother na naglilingkod ngayon sa UAE. Bago po siya nagpatotoo ng Tuesday Fellowship, ang sabi niya sa akin, Tol po ang tawagan namin. Yun ang magandang tawagan namin, Tol. No? Sabi niya, Tol, nung bago ako mag-decide at magsabi na ako ay maghahayag, papasok na ako sa preacher's pool, ang dami ko nung iniisip, sabi ko, Lord, ang dami kong flaws, di ba? Ang dami kong fears. Paano ang pamilya ko? At noon mga kapatid, alam ko kapatid ko, for so many years, hindi siya ma-promote. Kasi ang mga kasama niya, European Americans. Siya lang ang Asian. Ang sabi ko sa kanya noon, bakit hindi mo subukan na ikaw ay palalimin ang iyong pananampalataya? Sabi ko, may gift ka, nag-worship lead ka na. Kasi ako po ang parang tumayong parang tatay ng aking kapatid. So bilang kapatid, I have to inspire him. At kami nag-uusap-usap ni Brother Ernie dati, eventually hanggang si Brother Gerald na. Sabi ni Brother Gerald, ipagdasal natin ang iyong kapatid. At ang siya po ay nag-decide na mag-training na, lo and behold, for so many years, yung hindi niya ine-expect na kanyang sitwasyon na siya'y nagigipit, naiipit sa kanyang promotion, nung siya'y mag-start po na maghayag ng salita ng Diyos, doon siya na-promote. Kuruin niyo mga kapatid, ang pagiging gipit natin ay ginagamit ng Diyos upang tayo ay bigyan niya ng kakaibang regalo. So your pagiging gipit will give it to you to be what? To persevere. Ang sabi ko nga po doon, nung ako ay naghayag sa UAE, sa convention, sabi ko, mga kapatid, sa mundong ito, kailangan meron kang PR. Kailangan ma-PR ka. O, di ba ibig sabihin ng PR? Ha? Public relation. No? Yun ang term natin. 80s pa lang, yun ang term eh. Kailangan ma-PR ka. Sabi ko, pag nasa Panginoon ka, ibang PR ang dapat meron ka. Persistence and resilience. Yang PR na yan ang kailangan natin sa mundo sa panahon ngayon. Amen. So mga kapatid, sa akin pong napagnilayan, sa ating topic ngayon, kapag gipit kay Kristo ang kapit, meron po akong napagnilayan, mga kapatid, na napapanahon ngayon sa sitwasyon natin. No? At ang sabi nga ng isang kanta, kapit ka lang, di kita bibitawan sa paglakbay. Dito sa mundong walang katiyakan, kapit ka lang, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, di ba? Kapit ka lang. Pero ang kanta pong yun, hawak kamay, ha? Ano buo ko ay kapit ka lang. Mga kapatid, sa panahong ito, na walang kasiguruhan, no? Kapit lang tayo sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, paano tayo kakapit sa Diyos? Ito po i-share ko sa inyo, paano kakapit kay Kristo? Sa matagal natin pagdalo sa gawain, mga kapatid, naniniwala ako na madalas, tinatalo tayo ng ating circumstance, ng sitwasyon natin sa buhay. Ang sabi ko noon sa aking sharing sa convention, si Brother Eric, mula ng tinuruan ng Panginoon, para sa akin, ang problema, parte na ng aking paglago. Kaya nga, ang sabi ko sa inyo dati pa, huwag mawawala ang ngiti sa inyong labi. Dahil ang demonyo, mahihirapan kang basahin.
Kapag may problema sa Pilipinas, may nangyaring mga anything, of course, malulungkot ka. Pero ang ngiti sa labi natin, huwag tatanggalin. Kasi bakit? Ang number one pong nanggigipit sa atin, alam nyo na kung sino. Hindi natin nakikita. Lahat ay gagawin niya upang tayo ipitin. Gipitin. No? Sino sa atin ang naiipit? Sino sa atin ang ginigipit? Marami sa atin ang dumaranas niyan. Ngunit hindi natin maitatanggi mga kapatid. Ang sabi ko sa aking talk noong sa convention, bagamat tayo'y naglilingkod, we cannot deny the reality na sa kabila ng ating paglilingkod, meron tayong dinadanas sa ating buhay. Di po ba? We cannot deny that reality. Ang saya natin pag nasa kwartong ito. Masaya tayo, nagpupuri, no? Nagpapasalamat sa Diyos. Ngunit paglabas natin, reality of life strikes us. At minsan, hindi natin alam kung paano natin dadalhin. Kaya nga importante, mga kapatid, unang-una, kung paano tayo kakapit kay Kristo. Kay Kristo lang natin iangkla ang ating buhay. Our anchor is in Christ, mga kapatid. Kapag kay Kristo nakaangkla ang ating buhay, walang po pwedeng magtanggal ng angklang iyon kahit ang demonyo. Naniniwala kayo? John 10:10, di po ba alam natin yan, yung verse na yan. Naparito lamang ang magnanakaw upang manira, magnakaw, pumatay. Naparito lamang siya, yun lang ang kanyang purpose. Ngunit naparito ang anak ng tao upang, ang sabi doon, magbigay ng buhay. So ibig sabihin, buhay, naganap at kasaya-saya ang kayang ibigay ni Kristo. For 15 years, ganyan lang po ang talk namin. Nire-recycle lang namin, mga kapatid. What we are hearing now is just a reminder, mga kapatid, na every Friday, nagtataka ako, ba't hindi kayo nagsasawa? Di ba, ganyan lang naman tayo lagi. Linggo, di po ba? We're always reminding, ba't hindi kayo nagsasawa? Anong meron sa salita ng Diyos? Anong meron? The Word of God is alive and active. The Word of God is alive and active, brothers and sisters. Pumapasok ito sa ating kaluluwa, sa kasukasuan ng ating kaluluwa. Na kapag ito'y pumasok sa kasukasuan ng ating kaluluwa, once it pierces through our mind, our heart, our soul, and our being, mga kapatid, no turning back. And what you will do is, kakanta ka na lang. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Okay, ano sunod? Walls behind me, the cross before me. The walls behind me, the cross before me. The walls behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Amen! No turning back. Kaya para tayo hindi nagigipit, hindi iniipit mga kapatid, iangkala natin ang ating buhay kay Kristo. Maaring sinasabi sa akin, Brother Eric, ang daling sabihin sa iyan. Wala ka naman dinadanas ngayon. Mga kapatid, yan ang ibinibigay ni Kristo sa atin. Dito pa lang sa lupa, gusto na niyang iparanas sa atin ang langit. Sino ba ang naglingkod sa atin na dumanas ng masyadong hirap, ngunit hindi gumaan ang buhay? Sino? Taas ang kamay. Wala. Dahil ang Diyos, He is a God of justice. Na kapag ikay naglingkod, hindi siya papayag na hindi niya papalitan ang iyong paglilingkod, ang iyong paghihirap ng ginhawa sa buhay. Kaya nga kapag kay Kristo nakaangkla ang ating buhay, our grip is only as strong as the object we are holding on to. Diba? Meron na ba kayong hinawakan na isang bagay? Ang tindi ng grip natin?
kung ano ang ating kapit, it is just as strong as that object we are holding on to. Nakaranas na ba kayong sumabit sa jeep nung araw? Ako po nung tambay, nung way back 1986 to 87, syempre walang pira, gipit. Walang pera. Minsan po, pumupunta ako sa bayan, sa amin ang bayan, ako po ay taga Mahada. Kaya ang tawag sa mga kabaryo namin, Mahadero at Mahadera. Ang tawag po sa baryo namin, Barangay Mahadain. No? Meron pang tinatawag na Mahada Out. Okay? At noon po, kapag pumupunta ako sa bayan, yung bayan na yun ay Barangay Kanlubang, ang ginagawa po namin, siyempre mga pipinsan, meron kami mga tsuhin na may jeep. Noong po ng araw, ang daan ng araw sa aming baryo, kapag summer, alam nyo na, ganyang kakapal ang alikabok. Ganyang kakapal. O sino sa inyo tumira sa probinsya? Nakaka-relate, no? Ngayon, kapag gusto mong makalibre dahil gipit ka, saan ka sasakay? Doon sa likod, sa estribo. No? Gaganon ka lang sa tsuhin, Uncle. So alam na ng uncle yon na ikaw ay libre. Ngunit, hindi ka po pwede sa loob. Wala kang karapatan dahil libre ka lang. Kaya doon kami sumasakay sa estribo. At pagka sumakay sa estribo, alam nyo na mga kapatid, kapag mabagal-bagal ang jeep, yung alikabok hanggang unahan, papasok yan. Kaya nga nung araw, ang bintana, yung windshield, binubuksan nung araw. May nakatukod na kahoy. Para paglampasan ng alikabok, mga kapatid, hanggang una, papasok yon. Kaya man nung araw, ang mga nag-uopisina, meron na silang shawl. Ha? May alampay na sila. Kasi pag malikabok, cover. Di ba? Ganun ang araw. Ano naman, yung mga tumatawa rito, nakaka-relate. Yung mga kabataan, I could not relate. Mas healthy kayo mga kabataan ngayon. So ngayon, mga kapatid, kapag kami ay sumasabit sa jeep, nung araw, matindi ang kapit. Tinitingnan muna namin yung aming kakapitan kasi bakit? Ang tindi po ng lubak. Na yung kapit mong iyon, magtyaga ka ng 30 to 45 minutes hanggang sa makarating doon sa bayan. Kapit ka lang. Ha? Ang sabi noong tubo na kinakapitan, kapit ka lang. Di kita bibitawan sa paglalakbay dahil ikay gipit sa aking kakumapit. So brothers and sisters, spiritual parallelism. Ang kapit natin kay Kristo kapag mahigpit, hindi tayo mabibitawan ng Diyos. Ngunit the moment na binitawan natin yung grip na yon, si Kristo po ba, pipilitin tayo ay patuloy na kumapit sa Kanya? Hindi. Kasi bakit? Binigyan po tayo ng free will. Lagi ko sineshare dati, binigyan tayo ng Diyos ng permissive will. Permissive will ang tawag po doon. Pinahihintulutan niya tayo na magdesisyon sa ating buhay. Hindi siya makikialam. Ngunit the moment na tayo ay dumanas ng mga matinding pagsubok, gagamit siya ng tao upang tayo ay muling tawagin, anak, halika sa aking estribo, muli kumapit ka. Bagamat maraming alikabok sa buhay. Yung alikabok po, yan ang umiinis sa atin. Pagsubok. No? Mga circumstances sa buhay. Na kapag tayo ay nakaranas ng alikabok sa buhay, wala tayong gagawin kundi gamitin ang shawl na ibinigay ng Panginoon na puting-puti. And let's cover ourselves with that shawl. And what is that? That is the Word of God. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So brothers and sisters, our grip is only as strong as the object we are holding on to. So Christ is the only unshakable anchor and He is our firm foundation. Siya lang ang anchor na hindi kayang tibagin ng lindol. Hindi kayang tibagin ng mga kontratista. Kahit gamitin yan ng substandard na materials, hindi mo kaya niyang tibagin. Dahil yung pundasyon na iyon itself ay matibay.
Kaya nga may kanta, di po ba? Jesus, you're my firm foundation. I know that I stand secure. Jesus, you're my firm foundation. Myself in your holy word. I put myself in your holy word. Di po ba? So He's our firm foundation. Kaya kung tayo ay dumaranas ngayon ng problema, yung mga naapektuhan ang mga pamilya sa Pilipinas, wala tayong gagawin mga kapatid. Hold on to our Lord Jesus Christ. Huwag na tayong magalit, mapuspos ng galit, inis. Pag tayo'y puno ng puot, galit at hinanakit, mga kapatid, dahil sa mga politiko na iyan, walang magyayari sa ating buhay. Puot, galit, hinanakit, PGH ang bagsak mo. Pag ikaw ay may PGH din ang bagsak mo. Kasi bakit? Magkakaroon ka na ng sakit sa puso sa galit. Ngunit yung mga taong kinaiinis at kinagagalitan mo, ganun pa rin. Pa-travel. Still living a luxurious life. Pero ikaw nasa PGH na. Because of your puot, galit at hinanakit. Amen? So wala tayong gagawin kundi iangkla ang sarili sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hebrews 6:19 says, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. And who is that? Our Lord Jesus Christ. It is said in John 16:33, in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Amen. Kung si Kristo na overcome na ang mundo, tayo mga kapatid, tinuturuan niya, anchor yourself to me. I have overcome the world. I will teach you everything that I have learned from my God the Father. I will give you wisdom, understanding, so that anytime you face trouble and difficulties, and if you anchor yourself to me, you will stand secure. You will be firm in your faith because you are with me and I am with you, says the Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So ito po ang aking napagnilayan. These are my insights. Let us shift our focus from the storm to the Savior. Para maging firm ang foundation ng ating pananampalataya, i-shift natin ang focus natin mula sa bagyo, mula sa lindol ng buhay, to the Savior. Yan dapat ang ating gawin. Huwag tayo masyadong mapag-apekto sa mga bagay na hindi natin kayang i-control. Kaya ako hindi ko alam kung anong magiging pakiramdam ko sa mga taong galit na galit sa politiko na talagang halos gustong patayin sa social media. Wala namang magawa. Anong magagawa mo sa mga taong yun? Kaisa na yun ang kalaban natin. Pagkaisa ng kalaban natin, tandaan natin, yun ang pinili nila. Pero tayo, kaisa natin si Kristo. Huwag na tayong sumama sa kanila. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So let us shift our focus from the storm to Savior. Hallelujah. Galit na galit ang kaaway. Galit ang kaaway, gustong pahintuin ang microphone. Something good is happening right now. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin. Yan ang ayaw ng ating kaaway na tayo'y matuto. Gusto ng ating kaaway parang gobyerno natin. Gusto ng ating gobyerno tayo ay merong mendicant mindset. Ano yung mendicant mindset? Yung gusto lagi aasa sa kanila. Hindi yan ang gusto ni Kristo. Ang gusto ng Diyos sa Kanya tayo umasa. The moment na tayo tinuruan, binigyan ng karunungan, mga kapatid. Ano man nangyayari sa ating buhay, kayang-kaya natin kung kasama natin si Kristo. Amen. Purihin ang Diyos. Ito napaka-importante, mga kapatid. Recognizing that our security is in His identity. Not our circumstances.
Ayan ha. Kailangan ma-recognize natin, kailangan tanggapin natin na ang ating security ay nasa kanyang identity bilang Diyos. Hindi bilang identity natin at hindi sa ating mga problema sa buhay. Our security, mga kapatid, ay nasa Diyos. Sa mundong ito, merong tinatawag na insurance. Di po ba? Ang ating insurance na yan, kailangan bayaran na mahabang panahon. At kapag hindi mo binasa ang policy, makukuha mo lang pala ang insurance kapag ikay namatay na. Praise the Lord. Paano mo pa papakinabangan ang insurance kung patay ka na? Hallelujah. Sino makikinabang? Yung mahal sa buhay. Ha? Tiniis mo ang sarili mong huwag kumain ng rambutan. Ang mahal ng rambutan, magtitiis ako. Kasi kailangan kong magbayad ng insurance. Kailangan kong bayaran monthly. Saka na ang rambutan. Nung mamatay si Maming, nakuha ang insurance sa kanyang anak, naghanda ng kaing-kaing na rambutan. Mabuti pa ang mga nakikiramay at naglalamay, nakakain ng rambutan. Si Maming hindi nakakain minsan lamang, kahit 1 kilo. Hallelujah. Yan ang masaklap sa mundo, di po ba? Sa insurance, may insurance ang bahay, may insurance ang kotse, may insurance tayo sa buhay. Ngunit sa Diyos, mga kapatid, there is always an assurance. Wala kang ibabayad, ang gagawin mo lang magpupuri sa Kanya at kikilalanin siyang Diyos ng iyong buhay. Di po ba? Di po ba? Kayo ba'y pinagbabayad dito sa pagdalo sa gawain? Hindi. Kayo po ba'y pinagbabayad ng Diyos na every answered prayer? Ha? May dumating na answered prayer, 1,000 reals. Lord, gusto kong gumaling ang aking anak. Oy, 100,000 reals yan. Malaki ang matitipid mo sa hamad. Kapag gano'n na mga kapatid, anong gagawin natin? Lord, pwede ba magbayad na lang ng insurance? Di ba ganyan sa mundo? Pero sa Diyos, our security is in the identity of the Lord Jesus Christ. Not in our circumstance. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Pangalawa, mga kapatid, paano tayo kakapit kay Kristo sa panahong ito ng kawalang kasiguraduhan? Pangalawa, araw-araw na ugnayan sa Diyos. Iaangkla natin ang ating buhay kay Kristo, ngunit, abay araw-araw naman tayo magkaroon ng ugnayan sa Kanya. Hindi lang tuwing meron tayong kailangan. Amen. Kung buwan-buwan, na may message tayo ng mga mahal sa buhay, every 30th of the month, kapatid, message sa'yo, kumusta ka na? Okay? Ang sasabihin mo sa kanya, sabi sa'yo, kapatid, gipit ako. Ang sabihin mo sa kanya, kapit ka lang kay Kristo. Amen. Ngayon, alam nyo na, isasagot nyo. Pag may lumapit sa'yo, kapatid, ako'y nagigipit. Alam ko ng solusyon. May narinig ako niyan sa gawain. Ang sabi doon, kapag ikay gipit, kapit ka lang kay Kristo. At pag sinabi niyang, pag kumapit ba kay Kristo, mababayaran ko utang ko. Darating. Darating. Kapag nagsabi pa rin sa'yo, kailan darating? Sumama ka sa akin sa susunod na Friday. Tatanggapin mo doon ang darating na biyaya. Amen. Purihin ang Diyos. So araw-araw ang ugnayan dapat sa Diyos. Kung gusto nating mapanatili tayong hindi iniipit at gipit. Kumapit tayo sa Diyos araw-araw. Daily connection with God. Paano tayo kumo-connect sa Diyos? Mga kapatid, wag nating gayahin ang mga Pariseyo. Galit na galit si Kristo sa mga Pariseyo. Kung manalangin daw ay masyadong legalistic. No? Masyadong legalistic. Kailangan ng prayer
with proper intonation, with proper modulation, with proper sequence na tinuro sa kanila. Kapatid, ang connection sa Diyos, hindi lamang sa bahay, pati sa trabaho. Every moment, connect with God. Bago magtrabaho, binigyan ka ng proyekto para ikay ma-promote, connect with God. Yan po ang ginagawa ni Brother Eric. Kada meron akong project na gustong gawin, bagamat ang project nito ay bago at wala pang gumagawa, Lord, alam mo na, you are my source of inspiration. You are the source of wisdom. Hindi to kaya ng mga arkitekto, ng mga inhenyero. Ngunit ikaw, Panginoon, kayang-kaya mo. Ganyan dapat ang prayer natin kapag meron tayong hindi kaya. Kasi bakit, mga kapatid, bakit tayo nagigipit sa buhay? Ito, real talk. Alam niyo bakit? Masyado tayong overwhelmed by our circumstances. Yung mga nangyayari sa buhay natin. Kasi bakit? Ang paningin natin, no, masyadong superficial. What we see is what we believe. Kay Kristo iba. Believe first. Believe first, then you will see. Amen. Nakita niyo pananampalataya natin? In this world, to see is to believe. Kay Kristo, iba. Believe me first, and you will see. I will prove to you what I can do for your life. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ang sabi po sa Matthew 6:11, tignan niyo to ha, dinadasal natin to araw-araw. Give us today our daily bread. What does it mean? Give us today our daily bread. Ang ibig sabihin po nun, kapag nanalangin ka ng give us today our daily bread, ano yung bread na yon? Jesus Christ is the bread of life. Jesus Christ is also the bread that will nourish us, that will satisfy our hunger. Siya rin lang ang makakapagpuno sa atin ng physical, physical nourishment, physical hunger, at spiritual hunger. Siya lang. Kaya nga tinuruan niya tayo, our Father who art in heaven. Kita nyo? In heaven. Nasaan ang Diyos? Hindi siya naghahari sa lupa. When you say, our Father who art in heaven, nasaan po ba ang heaven? Heaven is a state. Kapag tayo ay masaya, that is heaven. Di po ba? Feels like heaven. Di ba? May mga commercial na ganyan, di po ba? Feels like heaven. Di po ba? Pag sinagot ng nililigawan for 2 years, woohoo! Heaven! Hallelujah! 2 years nagtyaga. Di ba? Heaven! So mga kapatid, give us this day our daily bread. So ibig sabihin, kapag tayo kumunik lagi sa Diyos, at tayo nagdasal, give us this day our daily bread, we have to mean it that siya lamang ang source ng daily bread natin. Ano yung bread na yon? It's not just a bread, a physical bread. Lord, kulang ako lagi. I want to connect with you. Ikaw ang aking kasapatan. Punuin niyo po ako ngayon. I feel empty. And God will fill your longings. God will fill your life with all the things that you have been desiring for. Amen. And that is the power of the daily prayer, communication with God daily. And the nourishment of daily scripture, revelation. Nakita niyo pag kumunik tayo sa Diyos? Kapag tayo nanalangin, we communicate to Him. Parang isang tatay na laging kinakausap ng anak. Mapapansin niyo mga kapatid, kahit dito sa mundo, ang nagiging paborito ng inay or tatay, yung laging kumokonek sa kanya. Kasi bakit? Siya ang nangungumusta.
Siya nagpapadala ng remittance, buwan-buwan. Nay, tay, nagpadala ko sa kayo ng 30,000. Nandiyan ang pangloto mo, pangtaya mo sa wedding, at kung ano naman bisyo mo, bumili ka rin ng damit at maraming rambutan para hindi deprive. Kung kulang pa yan, papadalhan pa kita. Wow! Anong mararamdaman ng ina, ng tatay? Ang bait naman ng anak ko. Hindi niya alam yung kanyang anak. Talagang hindi kumakain ng rambutan sa ibang bansa. Ang kinakain, kubos. Dahil laging ubos ang pera. Kapapadala kasi mahal niya ang kanyang magulang. Anong gagawin ng kanyang ina? Anong gagawin ng kanyang ama? Mananalangin sa Diyos. Lord, patuloy mong pagpalain ang anak kong ito. Hindi niya ako nakakalimutan. At anong gagawin ng Diyos? Pagpapalain yung anak na yon. And if we connect with God, the same. Hindi yung pag nangangailangan lang tayo, saka tayo kukonect. Connection must be daily, no? Parang Nokia, di ba? Wala na lang yung Nokia, no? Ano ng Nokia? Connecting people, di ba? So ang ganda, di ba? We have to connect with God. So brothers and sisters, napaka-importante. Oh, yan yung pangalawa, araw-araw na ugnayan natin sa Diyos. Pangatlo, ito importante yung pangatlo. Pananalig sa mga pangako ng Diyos. Yan. Kanina pa naglolo ko yung microphone. Hindi ko rin pinapansin yan. Focus tayo. Focus. Kasi galit na galit ang kaaway. Gusto niya kayong nakawan, mga kapatid. Magpapanakaw ba kayo? Ninanakawan na nga ang Pilipinas, kaya tayo pa'y magpapanakaw sa salita ng Diyos. Huwag niyong hayaan na manakawan tayo. Hallelujah. Lord, sabihin natin, Lord, ninanakawan ang Pilipinas, hindi kayo magpapanakaw. Lahat ng ibinibigay mo sa amin, isusubi namin. Hallelujah. So pananalig sa mga pangako ng Diyos, faith in the promises of God. Ito napakaganda mga kapatid, na kapag tayo ay nananalig na ang pangako ng Diyos ay matutupad sa atin. Because we hold on and we trust what God has said, His word is the guarantee of our hope. Ang kanyang salita ang ating garantiya sa ating pag-asa sa buhay. Wala nang iba. Ang pag-asa natin sa ating mga gobyerno, wag na nating iasa. Wala tayong ibang aasahan. Kung hindi ang Diyos at kung anong kakayanan ng Diyos na ibinigay sa atin. Purihin ang Panginoon. Kaya manalig sa mga pangako ng Diyos. Kapag sinabi sa iyong opisina, you cannot do this, you will not be promoted, ang sabihin mo sa kanya, kasi tandaan nyo, kapag may nagsasabi sa inyo ng mga negative things, at pag meron kang negative thoughts, atake po ng kaawayan, tandaan nyo. Ang Diyos hindi umaatake, mga kapatid. Ang atake niya lagi ay pag-ibig. Ang atake niya lang lagi sa atin ay peace. Hindi umaatake ang Diyos na sasabihin ka na ikay maliligalig sa iyong kaisipan. Hindi ganun ang Diyos. Kapag sinabi ng tao sa iyo, sa opisina mo, you cannot do this. You are Filipino. I am like this. Tell that guy, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang laki po ng verse na yan na inilagay ko sa aking wall dati. Na pag ako'y magdadasal at merong proyekto na para bang mahirap na proyekto, lagi kong sinasabi, Philippians 4:13, Lord, I can do all things through you who strengthens me. Kasi bakit? Marami tayong limitations. Marami tayong hindi kayang gawin. Tandaan natin. Huwag niyo na akong tingnan. Tingnan niyo na lang ang aking sinasabi. No? Maaring sawa na po kayo sa akin. Because of familiarity. Linggo-linggo nakikita tayo. Naku, ito na naman si Brother Eric, nambobola na naman. Mga kapatid,
Pero pagdating sa salita ng Diyos, hindi ko kayo bubulahin. Ang ipinapahayag ko, nangyari sa aking buhay. Tandaan niyo yan. Walang bulahan dito sa pulpit na ito. Mga brothers and sisters, kung gusto nating tayo ipagpalain, kung gusto nating matamo ang pangako ng Diyos, we have to anchor ourselves to Jesus Christ. We have to connect with Him daily. At we have to have faith in His promises to all of us. Yan po ang pinagpatotoo ko doon sa convention. Alam niyo mga kapatid, na ako'y nagpatotoo, na sinabi ko ako'y nagkikis-kis ng sasakyan, nagliliha, napakainit. Diyos ko, ang daming amen! First time narinig ang aking patotoo. After po ng aking talk, sa totoo lang ako po'y nervyos na nervyos. Naghahanap ako ng tubig, walang tubig dito. Buti pa rito sa gawain, 2 tubig, no? Doon walang tubig. So sabi ko, yung aking pong ngalangalay nagdidikit na. Wala akong ginawa, kundi lang gaganyan ako sa una. Amen! Pero ako'y kinakabahan. Pero through the power of the Holy Spirit, na-release ko. At ako po ay nag-extend pa ng 15 minutes. Kinakabahan pa yun, ha? After ko po na magbigay ng talk, yung aking pong topic is maintaining our steadfastness in our unity. After ko ma-share ang aking patotoo, ang aking tungkol sa aking buhay, ako po'y pupunta sa toilet. At ako ay, alam nyo na, call of nature. Hinarang na po ako ng mga kapatiran doon sa may registration hanggang doon sa daan. At yung pong papunta ng toilet, it will take you around 2 to 3 minutes kasi malayo. Habang daan, mayroong mga sumasalo, Brother Eric, praise the Lord, ang yung patotoo. Hallelujah. May nagpa-pray over. Meron pa pong nagpa-counseling. Inabot kami ng 5 minutes. Brad, anong gagawin ko sa aking buhay? Sabi ko, hallelujah kapatid. Ito lang ang gawin mo. Hindi ko masabi kapatid, papunta na ako sa toilet. Ganyan na lingkod ng Diyos. Kahit may nararamdaman ka na, titiisin mo. Dahil sa pananalig, kahit masakit na ang pakiramdam, titiisin mo. Dahil may pangako ang Diyos. At nung ako may malapit na sa toilet, sabi ko, malapit na. Binilisan ko ng lakad. May humarang na naman. Brother Eric, praise the Lord. Matagal na tayo hindi nagkikita. Ako talaga. Sabi ko, sister, totoo po yan. At natagalan po ako bago bumalik. Sabi ko, I'll make sure na wala nang haharang. Nakita niyo mga kapatid? Kapag ang ating ipinagpatotoo ay ang pangako ng Diyos na natupad sa ating buhay, maraming makakarelate. Kaya naniniwala ako mga brothers and sisters, ang pangako ng Diyos sa atin laging buhay. At ang sinabi ko sa mga kapatid doon, mga kapatid, nangyari kay Brother Eric, nangyari sa aking buhay yon. Kayong ngayon na dumaranas sa inyong trabaho, na mga problema, hindi na po promote, tandaan mo. God has appointed you a time to be successful in life in the name of Jesus. Nakita nyo mga kapatid, hindi tinitingnan ng Diyos ang ating kasalanang nagawa. Tayo lang ang nagme-maintain noon, nagre-retain noon sa ating isip at puso. The moment God has already forgiven your sin, forgive yourself as well. Kasi bakit tayo nagigipit ng kaaway? Kasi ipinapaalala sa atin ng kaaway ang kasalanan natin. Pa-preach ka yan, ganyan ka naman dati. Ganyan na demonyo. Ganyan ang demonyo eh, kumakaungot eh. Nagdadasal ka, maniwala ako sa iyo. Tandaan mo, i-rebuke mo yon. Sa pangalan ni Jesus, wala kang karapatan sa aking buhay.
Dahil ako'y kay Kristo, nakaangkla kay Kristo, nananalig kay Kristo. Ang tiwala ay kay Kristo. Hallelujah. Gusto niyang ituloy pa? So mga kapatid, ang sabi sa 2 Corinthians 1:20, for no matter how many promises God has made, tandaan niyo to ha, no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Laging yes kay Kristo kapag pangako ng Diyos. Bakit nadidelay, mga kapatid? Bakit minsan sinasabi ni Lord, later, hindi pa tayo handa? Ang kaisipan, ang ating puso't kalooban, ang ating kaluluwa, hindi pa handa. Kasi baka mamaya pag ibinigay sa atin, tayo lumaki ang ulo. Baka mamaya magkaroon ng pride, magkaroon ng sakit na hydrocephalus. Hydrocephalus. Nakakaroon ng tubig ang utak. Kasi nagiging mayabang kapag nabigyan. Yan ang problema sa tao. Kaya kayo mag-iingat, mga kapatid. Pag na-promote kayo sa trabaho, kalma ka lang. Huwag tayo mayabang. Kapag sineser ka na sa trabaho, pinapatravel ka na ng opisina, nakakasakay ka na sa business class, huwag tong pumunta sa utak natin. Si Brother Eric po, nararanasan ngayon yun. Pero lagi ko sinasabi sa akin may bahay, I want always to have a simple life. Kasi the moment na ito'y pumasok sa aking isip, ang mga privileges, ang mga opportunity na ito, tandaan natin mga kapatid, kapag nag-for good tayo at nagpunta ka na sa bukid na maliit mong bukid, wala ka ng ibang pribileyo na business class. Ang magtitimpla ng kape mo, ikaw na lang at yung misis mo. Wala ka ng office boy. Amen? Wala na magbibigay sa'yo ng malaking sahod. Kasi bakit? Retired na eh. So, ibig sabihin, kung tayo nakakaranas ngayon ng kasaganaan, kapatid, keep yourself on the ground. Be humble always. Ang ipagyabang mo, yung ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Hallelujah. Joshua 21:45, not one of all the Lord's God's promises to Israel failed. Every one of those promises was fulfilled by God. Tingnan nyo kung gaano kabuti ng Diyos. Tingnan nyo ang Israel, napakatigas ng ulo hanggang ngayon. Ay, binanggit ko ang bansa. Sana wala nakikinig. Hanggang ngayon, di ba, may katigasan sila ng ulo. Hindi tinatanggap si Kristo. Pero nakita nyo kung gaano kabuti ng Diyos. Walang na-fail sa kanila sa mga pangako ng Diyos. Tinupad. Tayo pa kaya? Tayo pa kayang sumusunod? Tayo pa kayang mga Kristiyano? Ang hindi bigyan at tuparin ang pangako ng Diyos? Sino naniniwalang tutuparin ng Diyos ang pangako sa Kanya? Hallelujah. Hallelujah. So brothers and sisters, these are my insights. We have to identify God's promises in Scripture. Basahin natin ang Biblia, tingnan mo't basahin natin ang mga pangako ng Diyos na isinaad doon. Pangalawa, ito napaka-importante. Moving from knowing promises to believing promises. Ang problema sa minsan sa atin, alam natin ang pangako ng Diyos. We know because we have read about those promises. But hanggang doon na lang natatapos. Knowing, but not believing. Naniniwala kayong matutupad ang pangako ng Diyos? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Number 4. Ito na naman. Iwanan ang pagkabahala sa Panginoon. Kasi itong isang bagay, bakit tayo nagigipit? Yung mga anxieties natin,
yung lahat ng worries natin, tinapik ko na po yan, di po ba? May level of worries, taas pa ka na kamay, woo! Level 1! Level 2. Kapatid, ang tanong, anong level na tayo ngayon? So leave your anxieties with the Lord. It involves active surrender, the deliberate choice to transfer the weight of our worries to God. So ngayon, kapag ang ating mga worries, mga anxieties natin, iniwan natin sa Diyos, gagaan ang ating pakiramdam. Gagaan ang buhay natin. Diba? Kinakanta pa nga yan Come to me, all of you are tired and carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Amen. So, iwanan ang pagkabahala sa ating Panginoon. Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything. Lagi natin naririnig ito mga kapatid. Present your request to God, and the peace of God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kapag iniwan natin sa Diyos ang ating mga worries, ito lagi ko sineshare sa aking sister wife. Leave your worries to God. Kasi bakit? The moment na tayo mag-worry, tandaan nyo sa isang pamilya, no? Kung tayo ay sensitive, sa ating binasa, ang sabi doon, we have to be sensitive. Kailangan we are self-aware. The moment na tayo ay nag-worry, lalabas sa bibig natin, tandaan nyo, anything na lalabas sa bibig natin, makaka-apekto yan sa buong pamilya. Tandaan natin yan. Pag sinabi natin, naku, Diyos ko, ay kaunti lang naman pala ang problema. Parang big deal na. Ano mangyayari sa mga anak? Ano mangyayari sa kasama sa bahay? Lahat, aligaga na. Kasi bakit? May nagsalita. Negative thoughts. Negative words. Ano ang kasunod? Negative action. And what are those? Those are bad. Mali yun, masama yun. Kaya dapat kapag merong circumstances, cool, chill ka lang. God will do the rest. Purihin ang Panginoon. So ngayon, anong insights po na aking napagnilayan dito? Dito mo papapatunayan ang difference ng surrender and defeat. Surrendering to God and being defeated by Satan. Diyan mo mapatunayan. If you surrender your worries to God, then you can defeat the insinuations of the enemies. Amen. And the exchange our anxiety for His peace. Kailangan ipagpalitan natin ang ating worries, ang ating anxieties, sa kapayapaan na Kanyang ibinibigay sa atin. Mahirap bang gawin yon? Mahirap? Madali lang. Kung iaalaw natin ang ating mga sarili, mga kapatid, na tayong lahat ay mabago ang kaisipan. It all starts in us, sa ating sarili. Kung ang karakter natin, ang pagkatao natin, ay ating isusuko sa Diyos, Lord, change me, mold me, use me, and fill me with the Holy Spirit. Amen. Last but not the least, tiwala sa paglinang ng Panginoon. Trust in the Lord's refining process. So, tandaan natin mga kapatid, hanggang ngayon tayo ay minomold ni Lord. Nire-refine tayo. Ito'y isang proseso. Ang pagbabago mga kapatid ay hindi magaganap ng biglaan. Kapag biglaan ang pagbabago, tandaan mo, mayroon niyang expiration. Kapag sinabi, ako'y magbabago na, hindi na ako iinom.
Okay? Hindi siya uminom. After 3 months, wow! Tagumpay! Pare, let's celebrate! So, superficial ang pagbabago. Hindi consistent. Hindi persistent. Hindi insistent. Amen? So, our insights in this is, the purpose in the pain is God is building the Christ-like character. Yan. Yan ang purpose ng mga pains natin. God is building in us the Christ-like character. From why this is happening, yan. Kapag may Christ-like character na tayo, ito na ang ating attitude. Lord, why is this happening? Yan ang buhay natin dati. Lord, anong nangyayari? Bakit po? Di ba si Brother Mike, meron siyang libro. Bakit? Ito na ngayon. Lord, what you are teaching me. Kung ang tanong mo dati ngayon, dati ay, why it is happening, Lord? Ngayon, what are you teaching me, Lord? Ganyan ang taong lumalago na sa pananampalataya. Hindi na nagtatanong ng bakit. Ang tanong na lang yan, Lord, bakit? Ano ang itinuturo mo sa akin? Amen. So tumayo po tayong lahat, mga kapatid. So brothers and sisters, tandaan po natin, yung pagkapit natin sa Diyos, mga kapatid, ay napaka-importante sa ating buhay sa ngayon. Sa buhay pananampalataya, paano tayo magiging matatag sa ating pamumuhay sa ngayon? Kailangan natin ay kapit. Kung inyong mapapansin, ang number 1 is kay Kristo lang ang buhay natin. Pangalawa is araw-araw ang ugnayan sa Diyos. Pangatlo, pananalig sa mga pangako ng Diyos. Pang-apat, iwanan ang pagkabahala sa Panginoon. At panghuli, tiwala sa paglinang ng Panginoon. Kapit. Amen? Tandaan nyo ang kapit, ha? Kapag may problema at tayo nagigipit, kapit lang sa Panginoon. Amen. Sa oras na ito, mga brothers and sisters, pagnilayan natin ang awitin na ito, na si Kristo lamang ang ating pagkakatiwalaan. Kay Kristo lamang tayo lalapit. Kay Kristo lamang tayo kakapit. Dahil walang iba tayong pwedeng kapitan kundi ang Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Hallelujah. Kay Kristo lang. Kay Kristo lang. Tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kalwalhatian. Sa bawat tagumpay. Sa bawat tagumpay. Ay sasabihin ko. Aking lakas. Pag-asa ko. Kay Kristo lang. Sa bawat tagumpay. Sa bawat
Hallelujah. Ay sasabihin ko, aking lakas. Pag-asa ko. Pag-asa ko, kay Kristo lang. Aking lakas. Aking lakas. Pag-asa ko kay Kristo lang. Aking lakas. Pag-asa ko kay Kristo lang. Panginoong Hesukristo, sa'yo namin inilalagak ang aming lakas, ang aming pag-asa. Dahil naniniwala kami, Panginoon, kung sa iyo naakaangkla ang aming mga buhay, sigurado, Panginoon, ligtas kami. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong katuruan sa araw na ito. Salamat sa biyaya ng mabuting balita na lagi nagtuturo sa amin, Panginoon, kung paano namin pamamahalaan ang aming mga buhay. Kung kaya po, Panginoon, maraming salamat sa iyo sa iyong katuruan. Nawa ang salita mo, Panginoon, ang siyang patuloy na maggabay sa amin kung paano namin pamamalahan ang aming mga buhay. Nawa siya magturo sa amin para sa aming pamilya, sa aming mga trabaho, sa aming pakikisalumuha, sa aming mga kapatid. At patuloy niyo po nawa kami, Panginoon, bigyan ng kababaan ng loob upang matanggap ang iyong salita ng merong kababaan, na merong kagalakan, na merong pananalig na gaya ng iyong pinagkakaloob lagi sa amin. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyo namin ibinabalik ang mataas sa papurit pasasalamat. Hallelujah, hallelujah. Itaas po natin ating mga prayer requests, lahat ng ating mga daladalahan, at sa pangako ng Diyos na ating pinangahawakan sa ating mga buhay na naniniwala tayo at nananalig. Nananampalataya tayo na lahat ng ating ninanais, whatever we desire, na siyang makakatulong sa ating buhay ayon sa kalooban ng Diyos ay mangyayari. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa iyong patuloy na pagpapala sa amin at tunay nga po sa maraming taon na aming pagdalo sa gawaing ito. Marami na kaming answered prayer, O Lord God. Lord, kung ano man po, Panginoon, ang ninanais sa aking mga kapatid, kung ano man po, O Lord God, ang mga hindi pa natutupad sa kanilang mga buhay, pagpalain niyo po ang lahat ng kanilang mga pinanghahawakan, ang lahat na kanilang ninanais, ang lahat na kanilang pinaplano, Panginoon, na naayon sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga prayer requests na ito. Ang lahat ng kanilang mga daladalahan, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga handbag, kanilang mga wallet, mga tubig, gamitin niyo pong kasangkapan ito, Panginoong Jesus, upang kami patuloy na lumago sa aming pananampalataya na sa pamamagitan ng kasangkapang ito, ang iyong presensya ay maranasan, especially ng mga taong maaabot ng lahat ng mga kasangkapang aming ginagamit sa aming tahanan, ng mga tubig, mga asin, ang lahat ng bagay na aming itinataas. Lord, pagpalain niyo po ang lahat ng ito, ang mga prayer requests na nakasulat dito, mga pangalan ng aming mga mahal sa buhay, na mga tao nais naming magbago ang mga buhay nila, Panginoon. Abutin niyo sila sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, we claim and we declare that everything will come according, and we will declare na ganap na ito sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya at pagpapala, at wala kami may babalik sa iyo, kundi ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Let us give Him thanks with a grateful heart. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Let us give thanks with a grateful
to the Holy One. Oh, we give you thanks because He's given Jesus Christ. And now, let's all say it. Let the weak say, I am strong. Hallelujah. Let the poor say, I am rich. I am rich. The Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Hallelujah. Say, I am rich. I am rich. The Lord has done for us. Hallelujah. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Let us all pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Mga kapatid, itong buwan na ito ay month of rosary. Kaya tayo maglaan ng pagdarasal ng Banal na Rosaryo. Mother Mary, Our Lady of the Holy Rosary, pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. We all together say, Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And Father, Son, Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, God bless you all and be a blessing for other people. Amen. Announcement po.